So, what's up mga kadambes, no? Matagal-tagal din tayo hindi nakapaggawa ng content kasi nga nasira yung PC ko, kailangan ko ipaggawa. But let's just continue to our lesson about trend lines. Sa video na to, tuturuan kita paano nga ba identify ng ayos ang trend lines at paano gumawa ng mga trading opportunities sa mga ito. Kaya kung wala ka pang alam at nalilito, nandito ako tuturuan kita, linawin lahat yan. Kaya tara na. So ayun no, nandito tayo ngayon sa gocharting.com. Dito ko ituturo lahat ng kailangan nyo malaman about trend lines. Okay, so pag sinabing trend lines, ito yung nagbibigay sa atin ng data kung ano ba ang direksyon ng market or ng chart real time. Okay, makakatulong ito sa ating mga trading decisions at trading opportunities. Meron itong tatlong uri which is sideways trend, uptrend, and downtrend. So, yung tatlong yun yung tatalakayin natin for today's video. Okay, simulan na natin. So, ano nga ba yung downtrend, uptrend, and sideways na yan? Okay, pag uptrend, pataas. Pataas yung price or bullish. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng bullish direction ng chart. Okay? Pag downtrend, nagkakaroon tayo ng bearish market. Okay? Ibig sabihin, pababa. Okay? Pag sideways naman, guys, nagkakaroon na tayo ng consolidation. Ganyan lang siya. Yan, kumbaga di natin ma-identify kung downtrend or uptrend kasi pantay lang yung tinatalbogan niyang price. Okay, ganun lang guys. Okay, ngayon tuturuan ko na kayo paano sila i-identify in real chart. Okay, so dito nakikita nyo, pataas yung market, so logically nasa uptrend tayo. Okay, ang unang hinahanap sa pag-identify nung uptrend is yung higher high and higher low. Okay, so ang una nyong gagawin is identify yung high and low. So dito muna, huwag nyo muna pansinin to. O kunyari, nandito lang tayo. Ito yung high natin, ito yung low. Okay, so yung price action, na-break niya tong previous high natin. Okay, so tatawagin natin yung higher high. Kasi nga, mas mataas siya sa previous high natin. Okay, so ang tawag doon is breakup structure pag na-break yung last high or last low. It also applies in downtrend. Okay, so dito nangyari, nagkaroon ulit tayo ng breakup structure or nagkaroon ulit tayo ng higher high. Kumbaga, meron pang mas tumaas dito sa previous higher high natin. Okay? So, and tatawagin natin yung low na nag-cause ng breakup structure o ng higher high na higher low. Okay? Tatawagin natin yung higher low. Okay? So, yun yung mga hinahanap natin sa uptrend. Okay? Ganun din ulit. Hanapin nyo lang ngayon. Okay? Nagkaroon ulit tayo ng breakup structure. Ayun, saka lang tayo magkakaroon ulit ng higher high. Okay, dito, tatawagin natin tong higher low kasi nga nag-cause siya ng breakup structure. So, ganun lang yung ka-basic guys. Ganun lang mag-identify ng uptrend. So, ito quick tip lang guys ha. Hanggat hindi pa nabibreak itong higher low natin, ibig sabihin nasa uptrend pa rin tayo. Kahit magbalentong pa yun dito. Kahit balentong pa yun dyan. Hanggat hindi pa nabibreak tong higher low natin, ibig sabihin, nasa uptrend pa rin tayo. Okay? And then once na ma-break to, and then once na ma-break tong higher low natin, ibig sabihin magkakaroon na tayo ng market shift. Ibig sabihin pababa na yung price. Okay, magkakaroon na tayo ng reversal. Magkakaroon na tayo ng downtrend. Bearish market. Okay? Yun na yun guys. So, ayun. Sana natutunan nyo dito sa uptrend. Okay? Okay, doon naman tayo sa downtrend. Kung kanina, ang hinahanap natin sa uptrend ay higher high and higher low. Dito naman sa downtrend, ang hinahanap is lower high and lower low. Okay, paano nga ba natin makikita yan? Okay, so kagaya kanina, simulan natin sa pag-identify ng high and low. Okay, so ito yung high natin, ito yung low. Okay, ito yung low. Tapos, nagkaroon tayo ng breakup structure o nagkaroon ng mas mababang price dito sa previous low natin. Kaya tatawagin natin tong lower low. Okay, tapos nagkaroon ng pullback. Nagkaroon tayo ng lower high. Ito yung tatawagin nating lower high kasi mas mababa to sa high dito. Okay? And then ganun, bumaba ulit yung price na breakup structure or mas nagkaroon pa ng mas mababang price kaya tatawagin ulit natin tong lower low. Nagkaroon ng konting pullback, lower high, breakup structure ulit, and then lower low. So, ganun lang yung guys. Ganun lang kasimple. Huwag niyong gawing komplikado. Ito, huwag kayo papalito sa mga mini trend para ma-identify nyo ng ayos. Okay?
practice lang araw-araw, show up in the market, masasanay din kayo. Okay, so ayun lang naman sa downtrend. So move on tayo kung paano mag-create ng trading opportunities gamit ang mga ito. Okay? Okay, dito muna tayo sa uptrend na price movement. Okay, paano nga ba tayo gagawa ng trading opportunity dito? Okay, kagaya kanina, sabi ko nga identify nyo yung last high and last low. Okay, ito yung last high, ito yung last low. Okay, pag ganyan guys, na-identify nyo na, tignan nyo muna kung anong sunod na gagawin ng price. Eh, diba, umakyat siya, na-break niya tong last high. O, ano ibig sabihin yan? Nasa uptrend na tayo. Nagkaroon tayo ng break-up structure. Okay, BS, break-up structure yan ha. Okay, pag ganyan nagkaroon ng break-up structure, mark out nyo agad yung low dito. Mark out nyo agad yung low dito guys. Yan. Tapos mag-long kayo. Sa pagma-markout guys, pwedeng maliit, pwedeng nyo i-precise dito, pwede rin dito. Kasi minsan hindi tinatamaan ng entry yan, kaya depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong i-markout. Okay? Ako personally, dito ako sa may consolidation nagma-markout. Kasi dyan mataas yung chances na magkaroon ng fluctuation. Mas madalas dyan siya, mas nire-respect. Okay? So, ayan. 2:1 lang ako guys. Ayan. Tingnan natin anong sunod na gagawin ng price. Ayan. Entry tayo dyan guys. So, wait na lang natin kung mananalo ba yung trade natin. Okay. Nanalo tayo. Nagkaroon ulit tayo ng break-ups structure. So, anong gagawin ulit natin? I-mark out natin to. Ayan. So, lagay nyo ulit dito. BS. Ayan. Then, i-mark out nyo ulit yung low na nag-cause ng break-up structure. Ayan. Hilig ko lang talaga isama yung consolidation na nangyari dito sa low. Kasi dyan yung madalas na nire-respect ng price. Pero depende yan sa inyo guys kasi mas malaki yung box, mas malaki yung risk. Okay? Pero pwede nyo na may calculate yan basta ang risk and reward ratio nyo is sakto lang. Kagaya ko 2:1 lang. Twice lang nung risk ko yung gusto kong mapanalunan. Okay, ganyan lang guys. Play ko ulit. Okay, entry na tayo doon. Tamaan na yung entry natin. Sunod na gagawin. Okay, winner na naman tayo doon guys. So, 2 trades in a row. Nag-trade lang tayo with the trend, no? Kagaya ng tinuro ko. Okay, dito naman tayo sa downtrend. Paano nga ba natin gagamitin ang trend lines sa pagte-trade sa downtrend? Okay, so kagaya na sinasabi ko, identify nyo muna yung last high and last low. Ganito yan guys. Saan ba? Ito yung last high. Ito yung last low. Okay, so, and then, wait for the price kung ano yung mabibreak niya dyan. Okay? Wait for the price kung ano mabibreak niya dyan. Okay, na-break niya to. Na-break niya to. So, nag-indicate to na nasa downtrend tayo. Okay, mag-markup kayo dyan ang low na nag-cause ng breakup structure. Okay? Ito yung low na yan, guys. Ito yung BS natin. Ito yung BS. Ito yung tawag dito. Lower low natin. Lower high pala. Lower high pala, guys. Sorry na. Lower high. Nalilito ako. Ayan. And then, pwede kayo mag-short dyan. Ayan. Mag-short na kayo dyan. Ay, ba't nakalong to? Mag-short tayo dito. Mark out nyo lang ulit yung box. And then, 2:1 risk reward ratio. Okay. Tuturuan ko rin kayo sa susunod ng risk management. Kaya antabayanan nyo yung mga videos ko. Okay. So, itong mga tinuturo ko guys, itong
trend lines, hindi lang ito yung dapat nyong gamitin sa pagtitrade, okay? Marami pang ibang confluences na pwede natin magamit sa pagtitrade. Kailangan natin pagsama-samahin yan, like supply and demand, per value gap, order block, at marami pa. Ituturo ko yan sa mga next video, kaya huwag nyo muna subukan mag-trade live account, okay? Mag-demo muna kayo, gamitin nyo tong strategy na to, tignan nyo kung gumagana, at kung hindi, ibig sabihin may kulang pa dun sa mga natutunan nyo. Kailangan nyo pa ng other confluences. Okay? So, at tabayanan nyo lang yung mga video ko at panoorin nyo maigi nang matuto kayo. Okay, so, eto, let's entry na. No? Okay, naka-entry na tayo. Tignan natin kung baba-baba yung price. Ayun, so panalo na tayo sa first trade natin. Okay, may breakup structure na ba? Wala pa, hindi pa official yan. Week pa lang yan, okay? Ayan na, nagka-breakup structure na. So, ito na yung last lower high na nag-cause ng breakup structure. Okay, so pwede tayo dito mag-entry ulit. Short position. Ayan. And then 2:1. Itong strategy na to, ayun, naka-entry tayo. Entry tayo agad. And then, nanalo tayo agad in a snap, no? 2 trades agad in a row. Okay? 2 trades agad in a row. Okay, nagkaroon tayo ng breakup structure dito. Ito yung high low na yun. Okay, ito yung high low na yun. Tingnan natin kung i-respect pa. Pwede mo tong abusuhin, pwede ring hindi. Depende sa'yo. Ako kasi pag nanalo na ako ng 2 beses sa trade ko, quit na ako in a day, no? Kasi ayoko maging greedy. Pwede na ako matalo niyan in a snap din, no? Pwede mo wala lahat ng profit ko. Tulad niyan, entry na ako. Natin pwede tayo ma-stop out diyan. Ayan, na-stop out tayo. Kasi nga greedy tayo. Okay, nagkaroon na tayo ng reversal dyan. Kaya sabi ko sa inyo, 2 trades or 1 trade, pwede na yan. Basta panalo ka. Pero it's a win pa rin sa atin kasi 2 out of 1 na trade. Ibig sabihin, isa lang yung natalo natin sa 4 na panalo. Which is, napakalaki na nun. Okay? So, ganun lang naman guys, kasimple mag-trade sa downtrend and uptrend. Naway may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video at kung nagustuhan nyo kung paano tinuro to o natutunan nyo man, i-like nyo yung video, subscribe kayo. Naway makinig pa kayo sa susunod kong mga video kasi marami pa akong dapat ituro. Okay? So, thank you for your time. Naway na-appreciate nyo ang pagtuturo ko. Okay, so see you next time.